Dahil yan, pinapaimbestigahan ko yan. Hindi kami dapat balat sibuyas. Hindi kami dapat madaling maapektuhan. Boying, suko na nga ba sa mga bashers? Nimal, no? Talagang nagpapaimbestiga pa si Boying para doon sa mga kumakalat di umano na mga balita sa social media na di umano siya na ospital. Na ngayon, nagpakita na nga ho si Boying. At ayon sa kanyang press con, nagpapaimbestiga na daw siya kung sino man ang nagpapakalat ng maling impormasyon na siya ay nakaratay na sa ospital. Anak ng kagwang, mga mainstream media rin naman po yan ang nagpapakalat eh. Baka kayo-kayo lang din ang gumawa ng issue para mapag-usapan, kamote ho talaga eh. Ayon naman kay Mike Defensor, Marcos, huwag maging balat sibuyas sa mga kritiko. Dahil ang mga Pilipino ayaw na talaga sa Pangulong ito. Anak ng kamote oh. Pag nakita mo lang singiwi, mabuisit ka na, di ba? Lacson at Soto, binisto po ng isang senador yung kanilang sikreto tungkol sa pag-iimbestiga dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Meron daw umano silang pinagtatakpang mga opisyal ng gobyerno. Puta, halatang halata naman talaga. Alam naman yan ng taong bayan kung sino po ang kanilang pinagtatakpan. Wala na pong iba kundi si Tambaloslos at si Ngiwim Sandro at si Bakit. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Berada Agila. At tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Berada Agila YouTube channel. Thank you so much po sa inyo. At maraming salamat po sa mga nanonood sa akin kanina sa pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. 30 minutes live eh. First time ko nag-live doon sa channel na iyon. Pa-subscribe din po ninyo po. Okay, pag-usapan po muna natin, ano nga ba itong sikreto ni Lacson at Tito Soto diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil merong aligasyon po kayon sila na kinakaharap na di umano'y pinagbabawalan daw silang may pinagbabawalan silang na banggitin ang mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. O, alam niyo po ba kung sino nagsiwalat? Ayan, si Mangga. Okay, pag-usapan muna natin bago yung tanginang Boying, tinatakot yung mga bashers na eh. Okay, narito. Sinagbawalan umano ang mga senador na banggitin ang pangalan ng matataas na opisyal sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control issue ayon kay Senador Amy Marcos. Sagot naman ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson at ni Senate President Tito Soto, walang basehan ang pahayag ng senadora. May unang balita si Mav Gonzalez. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanomalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar.
at hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita rin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Teka lang muna, bago yan si Osaka, baka mapunta pa tayo sa baklaran. Gusto ko lang komentuhan yung bakit puro mga senador yung gusto nilang imbestigahan ay sasampahan ng kaso at bakit walang mga kongresista. Merong kongresista Garjula Yap, pero yung bida bida na kontrabida na gusto nating makulong at masampahan ng kaso, hindi po nila isinama Yung mga pinangalanan nila ni Diskaya, itong si Martin Romualdez, Sandro Marcos, at ay kinanta na rin po yan ni Saldico, bakit hindi po nila isinamang sampahan ng kaso? Ngayon napunta tuloy sa mga senador. Tama ho dito si Mangga na bakit mga senador, yung insertion, nagsimula po sa Kongreso doon sa small committee na meron nga po silang portal na papasukan at doon po kayo maghihingi po ng budget Kaya nga ginutay-gutay yung mga malalaking big ticket projects, yung pondo para doon, ginutay-gutay napunta sa flood control, lahat ng mga kongresista nabibigyan, lalo na po yung na-impeach nila si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso, naghati-hati talaga sila. May 150 million talaga bawat perma. Doon po nag-umpisa yung mga pagnanakaw nila Ba't napunta sa Senado? Kung lahat ng senador ay sasampahan ng kaso dahil sa insertion di umano, paano pa kaya yung nasa Kongreso ng utak po talaga ng lahat ng mga budget insertion ay yung dalawang hari, yung king of allocables na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. Putangin, nililito ang taong bayan. Kaya minsan, sumasakit na rin ang ulo naming mga political vloggers sa pagdadivert nila sa mga issue. Buti, hindi sumusuko yung iba dyan Buti kami, tuloy-tuloy pa rin kami sa pagtalakay dito sa flood control at ini-inject lagi namin na ang totoong may kasalanan at may kinalaman po ang lahat ng ito na tama po si Manong Chavez Singson ay yung tatlong bakunawa lang. Sino yung tatlong bakunawa? Ay putangin na, Martin Romualdez, Saldico, at saka si Bongbong Marcos na dagdagan pa si Sandro Marcos na lumalabas na hari ng pork barrels. Tuloy nga Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing, sabi si Speaker daw hindi daw guilty. Pagkatapos hindi binabanggit. Walang binabanggit, si Saldico lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, bilang respeto sa lahat ng senador ng 20th Congress at staff ng komite, hindi na niya papatulan ang mga pahayag ni Senadora Marcos na hindi raw patas, hindi totoo at wala raw basihang akusasyon.
Sabi rin ni Senate President Tito Soto, imposible ito at walang nagbabawal ng kahit ano sa kahit sino. Imbento raw ang paratang na ito. Samantala, wala raw duda si Senator Amy na may panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero. Stop muna tayo doon sa impeachment. Dito muna tayo sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na pinagbabawalan. Alam mo, Tito Soto at Lacson, utangin na kahit anong deny nyo po yan, nakikita ng mga dalawang mga mata ng maraming Pilipino at naririnig ng dalawang tainga namin kung paano po kayo mag-imbestiga dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Utangin na, pinagbawalan nyo naman talaga. Nabanggitin yung pangalan ni Martin Romualdez, lalo na kay Sandro Marcos. Kahit yung saldi ko nga, pinagbawalan ninyong mabanggit dyan eh. Kaya nga ho yung nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez at saldi ko sa panahon na Senate Blue Ribbon Committee si Senador Marcolita. Di ba nagkaroon kayo ng kudita dyan? Pinalitan nyo agad si Chis Escudero at si Marcolita kasi nga nahatak na po nila eh. Natumbok na ni Senador Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee ang pangalan ni Martin Romualdez at saldi ko nga bakit pa ninyo itinatanggi pa ito? Soto at Lacson yung pagbabawal ho ninyo. Totoo naman talaga eh. Nakikita naman sa Senate Blue Ribbon Committee na kapag nabanggit yung Martin Romualdez, nagsisigwi, nag-iiba yung topic, may sumasapaw. Pag mapupunta na kay Bangag, may sumasapaw. Kasi nga, kaya nga ho kayo naupo dyan dahil ang purpose ninyo, protektahan si Martin Romualdez at all cost. Kasi nga ho, kung hindi po mapoprotektahan si Martin, panigurado kaladkad na automatic itong hinayupak na bungit. Na tayo, niluloko lang ho tayo. Ito rin, Senator Amy. Alam mo naman pala na wala ng pag-asa itong nangyayaring investigasyon kasi niluloko lang tayo kagaya ng ginawa dyan sa ICI. Ay putang ina, bakit ayaw mo po manawagan ng BBM resign? Ipaano mo, ikaw na ho mismo maglilid. Total, sinasabi mo naman bangag yung kapatid mo. Bakit hanggang ngayon ang tahimik mo pa rin at ayaw mong pag-resignin iyan? Total, sabi mo naman, sabog yan. Maniwagan ka na, BBM resign. Ikaw na mangunguna dyan sa Palacio de Polvoron. Kung totoo talagang sincero ka para sa bayan, ayaw mo yun eh. Kasi nga, may halo ka ring kaplastikan at manggagamitan. O ito na naman, sinasabi niya sa impeachment, labang Inday Sara. Pag naglaps ang 1-year bar sa impeachment filing, suspecha pa ng senadora, gagamitin ang 2026 national budget para sa pamumulitika. May nakaabot pa raw na impormasyon sa senadora na napangakuan na umano ang ilang kongresista ng soft pork, bagaman hindi niya masabi kung para ito suportahan ng impeachment ng bise. Magiging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung farm election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng senadora. Alam nyo ho, madali lang naman talaga basahin ito mga kabisdak, no? Ako sa akin na simple-simple lang ho ito. Yung budget na yan sa 2026, kasama na po talaga yan, yung pambusal sa mga kongresista para pumirma sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Actually, nakakaumay na nga pag-usapan yung impeachment kasi pabalik-balik na lang propaganda kaliwat kanan labang kay Vice President Inday Sara. Hindi rin naman nagpo-prosper yung kanilang impeachment na kasi nga walang ebidensya. Puro mga heresy, haka-haka lamang yung mga paratang nila labang kay Inday Sara. Kasi kung mayroong ebidensya pa ho yan, ay putang ina, natuloy na po yung impeachment. Ito ay politically motivated ho talaga. Yan ang maliwanag ho dyan. Numbers game yan Yung impeachment na yan. Paano ka makahikayat ng perma kung wala kang pambusal? Saan mo kukuha yung pera? Kukuhanin yung pera? Putang ina, siyempre sa
national budget. Simple as that. Wala na pong iba. Kaya yung sabi na, hindi totoo. Kahit hindi magsasalita si Amy Marcos, alam na po yan ng taong bayan. Ang direksyon ng gobyernong Marcos, tangina, mag-apat na taon na, alam na natin yung kanilang mga diskarte. Alam na po ng taong bayan yung inyong kawalang hiyaan. Na maliwanag pa ho sa sikat ng araw, ang plataforma de gobyerno de Bangag is to demolish Duterte family. Nagtagumpay ba? Hindi. Lalo pong minahal ng taong bayan ng mga Duterte at lalong tumataas ang rating. Sino po yung bumabagsak na rating? Si Bungit. Paano? Walang nagawa. Pati kanilang mga gabinete. Putang ina, hawa-hawa na ho dito sa pangungurakot sa kaba ng bayan. Kaya itong si Lacson at Soto, nagtatago lang ho talaga ito. Nabisto na ho sila, pero itatanggi ho talaga. Ang mga kawatan, hindi naman ho talaga yan umaamin na sila'y nagnanakaw. Kahit bistado na, pag-arapalan pa rin ang kanilang mga muka. Kagaya po ito si Boying Remulla. Alam mo ho, sa bansang demokrasya, normal po talaga yan na mayroon magkikriticize sa inyo. Kung ikaw public servant, anak ng kagwang, siguro, tanggapin mo na yung mga kritiko, mga critics laban ho sa inyo, yung pagpupuna. Dahil part yan sa pagiging public servant. Dahil nga ho kay Defensor Santiago, wag po kayong magbalat sibuyas eh. Pero ito si Boying, suko na yata sa mga bashers niya eh. Utang ina, nag-trending kasi na nakaratay daw siya. Actually, 2 times na yata nangyari ito kay Boying eh. Nung una, talagang nakaratay siya no? Hospital siya. Inoperahan nga, diba, miyahok na miyahok siya. Pero ito, makikita mo si Boying, medyo hindi pa yata tinablan ng wish ni Cara David. Ito, sabi ni Boying, pinaimbestigahan na daw umano niya ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon na siya po ay nakaratay sa ospital. Sino nga ba nagpapakalat yan? Ako sa akin, to be honest sa mainstream media ko yan nalaman eh. Na si Boying Remulla di umano ay na ospital, nagkuminto na lang ho tayo eh. Sabay ganun, no? Siyempre ako, ninigurado talaga ako sa mga ganyang klaseng content. Kasi, putang ina, sasabihin mo na ospital, alam naman natin si Boying, balat sibuyas din po yan eh. Kaya ito, hindi daw umano ito papalampasin ni Boying, talagang magpa-imbestiga ho siya. Ang men, mga himnyango. Di magpa-imbestiga ho kayo, ubusin nyo na lang po ang pera ng bayan. Hindi mo maintindihan ano ba talagang trabaho ni Boying, ombudsman or DOJ. O ito, pakinggan natin yung kanyang ngiyak-ngiyak siya dito eh. Talagang magpa-imbestiga daw siya eh. Tuloy Alam ko nabanggit nila, pero kamusta po yung kayo? I think I'm okay. I work out every day. I sleep early. I wake up early. So, well, syempre, ano yan eh. Idle minds are devil's workshop. Yun yun eh. Pati magagawa kasi naghahanap sila ng i-storyahin. Tingin ko naman okay naman. Your message, sir, doon sa mga nagpapakalat na your ano ba? Kinapa-imbestigahan ko yan. Oo, kinapa-imbestigahan ko yan. Kasi, we've reached the limit of cyber libel already. Tingnan natin kung saan pupunta. Pinaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these wow, allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So we will know. And sometime, you really have to extract justice from people. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi pattern to, parang dry run to for things to come later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila lalo yan pag hindi yan na sa mata. Hindi na awat yan. Okay? Sir, yung mga ganito pong reports on your health and yung nag-a-announce ng filing. Lumabas na nga ako. I came out on my radio program last Saturday. Sunday, meron naman. Tuloy na naman eh. Talaga makikita mo yung bad faith. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine of some political parties. Tangin na, kasalanan na naman ng mga Duterte. Tangin na talaga. Huwag kami, Ying. Alam na namin yung script mo, Ying.
Bend the law. Masamang dabo, matagal matigok. Alam niyo kasi, sino ba kasi nagpapakalat na si Buying na ospital? Itong mga mainstream media, kayo ang nagpapakalat, ha? Baka isisi nyo naman sa mga DDIs. Kayo ang nagpapakalat na si Buying ay na ospital. Kami ay nag-content lamang dito at nagkomento kami na natupad na yata ang wish ni Cara David. Puta, makauto si Buying sa NBI, feeling niya Department of Justice Secretary pa rin siya. Hoy, ombudsman ka, Buying! Huwag mong gamitin yung posisyon mo sa pansariling interest mo. Gamitin mo yung posisyon mo para sa interest ng maraming Pilipino. Tanod bayan ka eh. Bakit ba pinapaimbestigahan mo pa ho ito na ikaw ay nakaratay na? Hayaan mo na lang, ayaw mo yun, sikat ka. Kasi nga tingnan mo nung napabalitaan na si Buying di umano ay na ospital, talagang trending ho yun. Marami po kasing natuha eh. Iwan ko ba, maraming sumaya, na sana daw ay totoo, sana daw mag-golf na sila ni Akop. Maraming ganun eh. Kasi nga itong pagkatao ni Buying, mukha pa lang, talagang mabuwisit ka na eh. Ano ba kasi yung ginagawa ni Buying sa taong bayan? Bakit ho ang mga Pilipino, mga netizen, nung nabalitaan na siya ay na ospital, natuwa pa ho eh. Na very unusual ho talaga na merong isang public official na nagkakasakit tapos binabash pa. Merong government official na namatay na binabash pa. Tingnan mo si Akop. Kaya yung kapit kayeng. Kasi pag sa panahong ito, yung mga politiko, pag namamatay, matik binabasyo talaga. Isa na ho dyan, si Kong Akop talaga, yun talaga yung matinding bashing sa kanya, pati pamilya na tinamaan. Dahil doon sa wish ni Cara David. Sabi kasi ni Cara David, mamatay na daw lahat ng mga kurakot. Kaya kumapit ho kayo mga politiko. Kasi pag kayo po'y natigok, panigurado, kaliwat ka ng pangbabas po ang aabutin ho ninyo. Alam mo ho, pag ikaw public servant, huwag kang balat sibuyas. Bago po natin ipalabas si Defensor Santiago. Alam mo yung panahon mo sa pagpapaimbestiga sa mga bashers mo, dapat ibuhos mo sa pag-iimbestiga dito sa nawawalang Cabral files na 6 na box. Doon na dapat kayo mag-focus. At hanapin nyo na po ang mga kawatan sa gobyerno. Bakit yung mga bashers yun talaga? Tangina, binasahuran namin kayo para gampanan ninyo ang inyong mga trabaho. Public servant kayo, hindi po kayo mga hari at rina, mga anak kayo ng kagwang. Ito dapat ang imbestigahan mo, yung mga kawatan sa gobyerno, Nasa na ang Cabral files? Nasa'yo ba, Nawawala ang Cabral files sa may listahan daw ng mga mambabatas na nakinabang umano sa flood control projects. Ayon po yan sa abogado ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang mga naturang dokumento magpapatunay raw na hindi sangkot sa katiwalian si Cabral. Nako, ito unang na. balita si Maki Pulido. Para raw sa yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang mga hawak niyang dokumento na tinatawag ngayong Cabral Files, hindi ebidensya ng katiwalian, kundi ebidensya na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, ito raw ang dahilan, kaya magto-turn over dapat siya ng 6 na kahong puno ng dokumento kina Attorney May de Vinagracia. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi raw ito na-turn over sa kanila at ngayon nawawala. Those documents would show na talagang she was just really following orders. Coming from Secretary Bonoan, those orders, mga instructions, directing her to vet and review certain projects if it's qualified for funding.
Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, itinuro si Cabral ni dating DPWH Undersecretary for Operations, Roberto Bernardo, bilang mastermind ng kickback scheme sa DPWH. Sinabi rin noon ni Bernardo na may kapangyarihan si Cabral na magdagdag, magsingit o magbawas na mga proyektong popondohan sa National Expenditure Program. Itinanggi raw ito ng kanyang kliyente, ayon kay Divina Gracia. Ang sinasabi niya, hindi niya alam. Kasi kung meron man, mangyayari yan siguro sa awarding or sa implementation, but hindi kasi siya naging she was never a district engineer, she was never a director, kumbaga never siyang naging so hindi niya alam yung nangyayari sa mga district engineering offices and regional offices. Ang merong jurisdiction dito the person who has supervision and control over these offices. Sino? Bunuan? Or the undersecretaries for operation. Wala rin daw tinanggap na kickback si Cabral. Wala raw mga mansyon si Cabral at simple lang ang buhay ng kanyang 2 anak. I went to their house in Tatalon. Hanggang namatay siya, dun sila nakatira. Kung meron siyang 20 billion, meron siyang house in Forbes, meron siyang house in Corinthians, bakit niya patitirahin doon yung mga anak niya? And you can also verify saan nagtatrabaho yung mga anak niya. Yung isa, ang description niya sa sarili niya, I'm just a cook in a hotel. Not even a chef. Yung isa naman is a salary grade 11 employee of the government. Bago siya natagpo ang patay sa ilalim ng bangin sa Benguet noong Disyembre, may mga nauna na raw ginawang tangka sa kanyang buhay si Cabral matapos siyang idawit ni Bernardo sa Senate hearing. Lagi niyang tinatanong sa akin, pinapatawag ba si Secretary Bonoan? Bakit merong mga offers of immunity dun sa mga tao who already admitted their participation in the scheme? She felt abandoned, parang she felt that she was being made a scapegoat. Sabi rin ng abogado ni Cabral, handa raw sana siyang humarap sa pagdinig noon ng ICI, pero hindi raw nito natanggap ang imbitasyon ng komisyon. Sumulat pa sila noong December 15 sa ICI para iparating ito. 3 araw matapos nito, namatay na si Cabral. Utangin na, useless na rin po yung sinasabi ng mga abogado na to ni Cabral, kasi nga unang-una, nasaan na ba si Cabral? Diba sabi nyo na gorgor? Wala daw burol. Wala, hindi natin nakita kung naburol ba talaga si Cabral. Tinago ho talaga sa publiko. Nag-abroad ba? So ngayon, ang pinapalabas ng abogado ni Cabral, malinis si Cabral. Hindi kurakot si Cabral. Susunod lang si Cabral sa utos niya. Kay Bunuan. Si Bunuan, sinong sinusunod na nag-utos sa kanya? Si Bungit. Putang na, wala na eh. Kung baga yung pinaka-missing link, hindi na po natin makikita pa kailanman dahil diniklara na po itong patay na. Ito si Cabral. Wala na pong magpapatunay kung ano po talaga ang nangyayari dyan sa allocables. Lalo na si Sandro at Martin Romualdez, yung pinakamalaking allocables sa Kongreso, 15 trillion at 15 billion at 14 billion yung mag-angkol na yan. At saka si Bungit, mayroong insertion na 100 billion, 50 billion pa kay Sandro. O, tingnan mo. Wala nang magpapatunay kasi pinatahimik na po si Cabral. Ito po dapat, Buying, yung imbestigahan ho ninyo. Hindi yung mga bashers ho ninyo na putang ina, magsasayang ka ng pira. NBI, ibubuhos nyo yung oras dito sa mga bashers ni Boying na di umano siya ay na ospital. Ay putang ina, nandyan ka naman, buhay ka naman. Anong problema natin dyan? Hindi naman kayo naglaro ng golf ni Jacob. Siguro nanalo ka, kaya buhay ka. Tapos iimbestiga pa talaga. Dito nyo, ubusin yung pera, oras ninyo sa mga nangungurakot sa kaba ng bayan. Tumbukin nyo po yung mastermind. Yung amo baho ninyo, yung nakangiwi ang panga ang mastermind, or your budlat yung tiyan, yung mastermind na ngayon ay miyahok na. Payat na si ngayon si Tambaluslos eh. Pati yung kanyang mga alipores, payat na talaga.
Wala nang masinghot. Wala nang masinghot. Wala nang nakurakot, nabisto na po yung kanilang alokabuls eh. Nagkawindang-windang sila. Ako naniwala ako na itong si Cabral gawin po talaga nilang scapegoat ito at sacrificial lamb. Kaso nasa na ho siya. Kayo naniniwala kayo ho, kaya kayo na si Cabral talaga ay lumisa na. Ni minsan hindi po natin nakita na nakalagay sa kabaong man lang, no? Ano bang mukha? Hindi nila pinapakita eh. May borol ba? Hindi nila pinapakita. Kaya minsan napaisip ako eh, totoo kaya rin yung mga kumakalat sa social media na buhay pa daw si Cabral? Kasi nga ho, walang bakas na siya ay binorol man lang or inilibing man lang eh. Yan dapat Boying ang imbestigahan mo. Huwag yung mga bashers na putang ina. Eh, hindi naman pala tutong nakaratay ka. Sugod na po yon. Hindi ka na po mababash. Na ayon po kay Mike Defensor Santiago, huwag maging balat sibuyas. Pareho kayo ng amo nyo, mga balat sibuyas. Alam mo ho, itong si Bongbong Marcos, wala na po talagang tiwala ang taong bayan dito. Ayon po mismo kay Mike Defensor Santiago. Pakinggan po natin mga kabisdak. Opo, lalo pa kung crucial yung panahon ngayon, lalo na sa paggamit po natin ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano na kaya ang borderline na Kong Mike? Kung ganito ang mangyayari, kasi marami nagsasabi na kapag pumuna ka sa administration, kaso ang aabutin mo, pero pag si VP Sara ang binanatan, okay lang. Ayos lang. Alam mo, kahit na sino namang opisyal, no? Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, kahit naman sa batas, no, sa Korte Suprema, may marami na silang ginawang ruling tungkol dyan. Hindi kami dapat balat sibuyas. Hindi kami dapat madaling maapektuhan. Lalo tigit, pag ang sinisigaw ng tao, yung korupsyon. Correct. Itong inaano nila na magsasalita ka ng resign, kailangan talaga, illegal, sedition, at saka rebellion, inciting to sedition and inciting to rebellion. Kalukuhan yan. In fact, pwede nga mo sabihin na dapat patalsikin ng Pangulo. Hindi as long as wala kang sinasabing manggulo, gumamit ng armas, gumamit ng karahasan para dun sa pinaglalaban mo, walang problema yan. At saka yung BBM Teka lang, sige BBM resign, no? resign na sinasabi, sa kanya yun eh. Di ba sinasabi mo mag-resign ka na? Kung ayaw niya mag-resign, kanyang pananaw yun. Di ba? Hindi naman yung parang sinabi mo na na ibagsak yan, na patalsikin mo, na gamitan mo ng karahasan, na mag-armas tayo. Yan, masama yan. Pero hanggat ang tao nagsasalita ng malaya, na ang sinasabi niya, hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo, nakakasama sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ang korupsyon na nangyari, kasama siya. At sa aking pananaw, dapat siyang mag-resign para naman mabalik ang katahimikan sa ating bansa, maiayos natin muli, magkaroon tayo ng pagbabago na matagal na nating pinaglalaban at hinihingi. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Diba ang sinasabi nila, ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon may lumabas na naman na survey sa kabinete. Negative 27 na ang kabinete. Negative 27. If I'm not mistaken, 51 ang galit. 27 lang ang parang I'm sorry, hindi ko alam masyadong figures, but negative 27 ang final na pananaw ng taong bayan sa nangyari. Yung lumabas naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba nang una, negative 3. Tapos nitong kailan ba, MJ, negative 18 ba? Ang lumalabas, galit talaga tao. Ito yung, kasi hindi mo na pwedeng lukoy ng taong bayan eh. Nalalaman lang yung nangyari, naririnig nila dito sa inyong programa, lalo tigit, no? Yung ginagawa ninyo, MJ at Mar, na talagang natututunan ng mga tao yung mga issue at nakikita nila kung ano talaga nangyari sa bansa. Hindi naman nila tayo kailangan paniwalaan, pero pagkinggan nila lahat at tingnan nila, suriin nila mabuti kung tama o mali ang sinasabi ng mga tao. At dito, patay sa mga nangyari, talaga ang paniwala ng tao, negative. Hindi na nagagandahan sa palakad ng Pangulo at ng gobyerno.
Puta, tama ka talaga dyan, Mike Defensor. Talaga namang negatibo na ho ang pananaw ng bawat Pilipino dito sa Marcos admin. Kay Bongbong, wala nang tiwala ang taong bayan. Putang ina, budol dito, budol doon eh. Mantakin mo pala yung kahit na sasabihin mo patalsikin ng Pangulo, BBM resign. Wala palang inciting to sedition unless kung ikaw ay maghikayat na mag-armas tapos manggulo ka, yan, dyan papapasok yung inciting to sedition. Pero ngayon, simpleng salita mo lang, BBM resign, putang ina, automatic agad, inciting to sedition, kakasuhan ka. Tingnan mo ang nangyayari kay Pukis. Sa panahon kasi ni Tatay Digong, hindi uso yung inciting to sedition. Malaya ka maghayag, yung freedom of expression at freedom of speech, yan, Article 3 sa inyong baba, sa inyong mga screen. Tuloy po natin, Sir. Opo, pero mukhang napaka-passive ng mga Pilipino eh. Kung titingnan mo ang ibang mga kapitbahay nating Asyano, nila, sensitive nila sa mga ganitong issue. Pag may... Correct. Kahit nga lang na-i-issue yung kanilang mga opisyal, sa mga bigay-bigay lang, tumanggap ng bribe o pinatataasan yung allowance ng kanilang mga congressman doon sa kanilang bansa, nagrarally na. Ito, kung Mike, harap-harapan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sir. Totoo yan, MJ. Di ba yung South Korean president, natanggal siya dahil yung kanyang asawa tumanggap ng bag na worth $2,000 ata or $3,000. Dito sa atin, trilyon na pinag-uusapan o trilyon total. Tapos bilyon-bilyon yung mga nakawan. Narinig mo yung mga pondo, yung mga proyekto na talagang ghost project, talagang yung mga Pilipino nagtitipi pa. Pero ako naman naniniwala, MJ, tsaka Admar, at ako yung may paninindigan sa ating mga kababayan na kikilos at gagalaw sila. Siguro kailangan lang talagang organisayin ng tama, kailangan lang talagang may hikayatin ng tama mga tao na, halika, magsama-sama tayo, ipakita talaga natin itong mga nangyayari. Ako, naniniwala pa rin ako, MJ, in the end, kikilos ang taong bayan at gagawa ng paghusga. Hindi ikaw, hindi ako, pero ang pangkalahatan ay kikilos talaga para baguhin itong mga nangyayari sa ating bansa. Opo, lalo pat sa isang press call. Sa Indonesia nga, 'di ba, no? Sa Indonesia, nadagdagan lang ho ng counting allowance yung kanilang mambabatas. Putang ina, nagrarally na ho sila. Pero dito, trilyones, harap-harapan, first family involved, lahat kamag-anak involved. Putang na, kongreso. Wala pa rin eh. Sana po mag-prosper itong sinasabi ni Chavit na one time, big time na rally. Ito, pakinggan natin. Mukhang ito na ho yung next. O naging nakarang araw, may mga panawagan na si Manong Chavit. Singson. Gumamit pa siya ng numerical representation, number 40. 1986, 2026, 40 years apart. 68, si McCoy. 68 din si Pangulong BBM. Ganun din ang kanyang paniniwala na may magkakaroon ng major shift sa ating pong pamamahala this year. Kung ano kayang maaring gawin ng taong bayan dito sa mga panawagan na ito? Well, actually, MJ, gamitin ko rin itong pagkakataon. Meron kaming gagawin na caravan sa January 31. Bilang pagkilos nga at patuloy na panawagan dito sa korupsyon at ang paninindigan na kailangan mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya as early as now, ginawa na namin yung announcement para lahat makapagprepara, lahat ng gusto sumali ay sumama dito. At hindi kami hinto. Palagay ko naman marami sa atin ang hinto nang hindi natin nakikita at nasisilayan yung talagang dapat managot dito sa korupsyon. Kasi talagang kanina narinig ko sa inyo yung dun sa PhilHealth at saka PTIC. Paliwanag ko lang at balik sa PhilHealth yung pinakit ni Atty. Trixie. Alam mo, yung PhilHealth kasi nagsimula yan, ginawa ang batas sa ilalim kay President Ramos. Pagkatapos niyan, kay President GMA, in-extend niya yan sa mga mahihirap, yung mga walang kakayanan na magbayad ng PhilHealth. So sabi niya sa mga LGU, magbayad kayo, tapos naglagay ng pondo. Ang ginawa naman ni Pangulong Noynoy Aquino, in-expand niya yung PhilHealth program. Pinalawak niya pa to na kung mahirap ka, sige, hindi lang naman limitado ang mga pwede mong benepisyo. Ngayon, ang ginawa ng Pangulong Duterte, Universal ginawa niya health. universal. Sinabi niya, pati yung mga senior citizens at saka yung mahihirap na walang pera Kasama na lahat. ang gobyerno na ang magbabayad.
para maging universal healthcare program, pangkalahatan. Kay Marcos, anong ginawa? So yung pondong kinuha sa PhilHealth, Ninakaw. pondo na yun ng taong bayan, pondo ng PhilHealth yun. Kasi di ba nag-aano eh. Pati tayo, empleyado, MJ, Admar, nagbabayad ka ng PhilHealth buwan-buwan. Ako nagbabayad ng PhilHealth buwan-buwan. Lahat ng mga empleyadong Pilipino ay nagbabayad sa PhilHealth buwan-buwan. So pondo natin yun. So nung kinuha yung pondong yun, mali na kaagad. Kasi para bang pag-ibig eh. Hindi nyo naman pera yan, ba't nyo ginalaw? Di ba yung pag-ibig contribution natin? So ginalaw nila yung perang yun at sinabi nga ng Korte Suprema, mali. Ngayon ang gagawin nila, isusoli lang nila yung pera na yun, parang gano'n na nangyari. Nagdagdag pa ata sila ng kaunti, no? 70 billion. Pero hindi yun yung punto kasi taon-taon may binibigay ang gobyerno na budget sa PhilHealth. So 70 billion yan or 80 billion on average. Tapos may naipong pondo na actually 89 billion yun eh. Oo. Ang gusto nila kunin yung buong 89 pero 60 pa lang na nakuha nila, nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema. So hindi ka na nagbigay ng 70 billion noong Nagdagdag ka ng pondo. 2025, kinuha mo pa yung 60 billion. Ngayon, tama yung sinasabi mo, Admar, ngayon nagbabayad tayo ng buwis, pera na naman natin yun na isinauli lang nila sa PhilHealth. Hindi naman nila pera yun in the first place. Correct. Pera na yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Yan ang tinatawag na ginigisa po tayo sa sariling mantika. Mantakin mo, nagnakaw po sila ng 60 billion. Pag nakaw nila ng 60 billion, nabolilyaso, nabisto, tapos sinabi, ibalik ang 60 billion. So yung 60 billion, ibinalik, pero pera rin po ng bayan yung 60 billion. Dapat, hindi pera ng bayan yung 60 billion na yan. Dapat pera po ninyo. Pera nyo bungit. Pera nyo rekto. Sariling pera ho ninyo. Kung sino mang mga Poncio Pilato ang nakinabang sa 60 billion ng PhilHealth, ibalik nyo. Hindi yung pera sa mga taxpayer. Putang ina nyo. Niloloko po ninyo ang taong bayan. Kaya ito ha. Meron pala sila sa January 31 Caravan. Talagang ang panawagan, BBM resign. So ngayon, nananawagan sila ng BBM resign, inciting to sedition pala ho ito. Putang ina, dapat hindi na po kayo nagpresidente. Problema lang kayo sa bayan. Kayo po ang problema. Mga balat, sibuyas kayo. Mga onion skin kayo. Pareho kayo ni Boyeng Remulla. Mga onion skin. Good luck na lang sa inyo, Nyor. At saka inyong Yeng, kapit lang yan. Baka tatamaan ang wish ni Cara David, ha? Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento
ilog mo, may pag-asa.